DZRH TV at DZRH Online. Kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! Miyerkules na tayo ngayon, ika-18 ng Setyembre 2024. Sa ulo ng ating mga balita, dalawang bagyo nasa loob pa rin ng Philippine Area of Responsibility. Habagat mas lumakas pa ayon po sa Pag-asa. Ilang lalawigan sa Luzon, binaha, hinagupit ng ulan na dala ng bagyong Hiner at habagat. Libong mga residente nang lumikas. Alice Goo muling humarap sa Senado. Dating PNP chief isinasangkot sa pagtakas ng dating alkalde. Philippine Army nagkasa na rin ang sariling investigasyon hinggil sa Angels of Death ni Pastor Apollo Kibuloy. Pag-uwi naman sa bansa ng puganteng si dating Congressman Tevez, matatagalan pa, extradition case muling lilitisin ng korte sa Timor-Leste. Mga empleyado ng DFA sa Pasay City nagpanik dahil naman sa bomb threat. Bagong balita, bagong impormasyon, kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! Kasama natin ang buong radyo natin FM nationwide, ang ating action radio station sa Luzon, Visayas at Mindanao. 91.7 FM radio sa Cebu at 94.3 FM sa Jensan. Yan po naman ang mga DZRH News FM. Sa detalye ng ating mga balita, dalawang bagyo na nasa loob pa ng Philippine Area of Responsibility. Ang patuloy na nararamdaman makaraang pumasok nga ng PAR ang Tropical Storm Helen. Ayon sa Pag-asa, pinalakas pa ng bagyong Hiner at ng Helen ang southwest monsoon o habagat na magpapaulan sa Palawan, Occidental Mindoro at Antique mula pa kagabi hanggang mamayang gabi. Ang sanib puwersa ng dalawang bagyo at ng habagat ang siyang magpapaulan din sa Metro Manila, Mimaropa, rest of Western Visayas, Ilocos Region, Cordillera Administrative Region, Calabarzon, Pampanga, Bulacan, Zambales, Bataan, Batangas at Cavite. Apektado rin ang habagat ang Batanes, Bicol Region, Visayas at Mindanao na makararanas naman ng mga pag-ulan. Huling namataan ang mata ng bagyong Helen sa layong 1,290 kilometro east of extreme northern Luzon. Taglayan lakas na hangin umaabot ng 85 kilometro bawat oras malapit sa gitna. Ang pagbugso nito aabot naman ng 105 kilometers, 105 kilometro, habang mabilis na kumikilos sa direksyong westward, 40 kilometers per hour. Inaasahang lalabas naman ang PAR si Helen mamayang hapon, habang ang bagyong Hiner na nasa Bacnotan, La Union ay inaasahang lalabas din ng bansa ngayong umaga, ngunit lalakas pa ito at maaaring umakyat sa tropical storm category. Inaasahang ang tutumbukin naman ay ang direksyon pa rin ng Southern China. 6 na minuto na makalipas ang alas 4 ng umaga. Ilang lalawigan sa Luzon ang binaha dahil sa bagyong Hiner at ng habagat. 3 kalsada sa Isabela kung saan naglandfall si Hiner ang hindi madaanan ng umapaw ang 3 ilog bunga ng malakas na ulan at pag-release ng tubig mula naman sa Magat Dam. Matindi naman ang dinanas sa ilang mga paaralan sa Cagayan na nagkaroon din ng mga pagbaha. Kaya marami ang kagamitang nabasa. Sa Dagupan City, sinabayan ang baha ng high tide kaya maraming lansangan na hindi madaanan at ilang establishmento rin ang pinasok ng tubig. Kabilang sa hinagupit ng bagyong Hiner at ng habagat ang Palawan, gayon din ang Mindoro kung saan 1,000 pamilya ang lumikas. Ayon sa OCD Mimaropa Director na si Eugene Cabrera, may mga nasirang kalsada tulay sa Palawan at Occidental Mindoro na mahigpit na binabantayan ang sitwasyon dahil dumanas ito ng pinakamaraming buhos ng ulan. Sinabi ni Cabrera na ang binuhos na ulan ng bagyo na nagpalakas pa sa habagat sa nakalipas na halos 1 linggo sa nasabing lalawigan ay katumbas na ng ulan para sa 1 buwan. Paliwanag ni Cabrera, ang pinagsamang epekto ng habagat at ng bagyo ay nagbuhos ng 316 mm ng ulan sa Puerto Princesa at higit 500 mm na ulan naman sa Coron, at ito ay napakarami o doble sa normal na buhos ng ulan sa 1 buwan na ibinagsak lamang sa loob ng 6 na araw. Magandang umaga po sa ating mga kababayan dyan po sa Coron, ha?
Nalubog naman sa baha ang ilang bayan ng Occidental Mindoro. Epekto pa rin ang umiiral na habagat na pinalakas ng nagdaang bagyo. Sinabi sa DHCRH at radyo natin ni Occidental Mindoro Governor Eduardo Gadiano, halos bubungan na lamang ang kita sa mga bahay sa bayan ng San Jose. Nasa 5 bayan na niyan tinamaan ng matinding pagbaha kung saan naabot na mahigit sa 6,000 individual. Higit sa 1,500 families ang inilikas. Samantala, abot naman sa 77 million pesos ang tinatayang halaga ng pinsala sa sektor ng agrikultura na karamihan ay palay na aanihin na sana. Talagang matindi yung ulan. Tapos sa study namin, yung mga ilog ay silted na talaga. Talaga, ano? Sa agriculture namin, mga 2,000 plus hectares yung estimated ng aming Office of the Provincial Agriculturist. Mga 1,400 plus na mga farmers yan. More or less, mga 77 million na mahigit din ng kwan. Kaya nakakita ng aming kwan. Kasi anihin na yun ang malungkot. Sayang, anihin na yung iba, tindig na, kumbaga mga araw na lang. Yung iba naman ay nakakalungkot naman yun. Ay dapa na, tapos lumubog sa tubig. Ang Mindoro po ay isa sa mga major producers natin ng palay sa Pilipinas. Handa na ang Globe Telecom sa posibleng epekto ng bagyong Hiner at habagat sa sektor ng telekomunikasyon. Ayon kay Yoli Crisanto, Globe Chief Sustainability and Corporate Communications Officer, nakapwesto na ang kanilang mga technical at support personnel sa mga lugar na pinakatatamaan ng bagyo. Nakahanda na rin na niya ang mga generator at alternative power sources sakaling magkaroon ng power interruption. Sabi pa ni Yoli Crisanto na handa rin ang libreng tawag, libreng charging at libreng wifi na kaloob naman ng Globe sa mga lugar na hahagupitin ng magkakasunod na bagyo. Nagdulot naman namang pagba sa mga empleyado ng Department of Foreign Affairs ang natanggap nilang bomb threat. Ayon sa lead investigation ng Intelligence and Security ng DFA, ganyan din ang Pasay City Police Investigation, natanggap ang bomb threat ng mga empleyado ng Embahada ng Pilipinas sa Canada sa pamamagitan ng email. Bunsod nito, agad na ilalerto ang DFA at pinalabas ang mga empleyado habang pansamantalang isinararin sa mga motorista ang harapan ng tanggapan ng ahensya sa Service Road na nandyan po sa Libertad Rojas Boulevard, Pasay City. Hinalughog ng mga Pasay SWAT at K9 units ang buong gusali ngunit walang natagpang bomba o anumang pampasabog. Magandang umaga, Pilipinas! Pangulong BBM tinalakay naman ang mga susunod na hakbang ng Partido Federal ng Pilipinas para sa 2025 elections. Detalye ng balita mula kay Rose Babiera. Rose, good morning! Nagsimula na ang paghahanda ng Partido Federal ng Pilipinas ni Pangulong Bongbong Marcos ilang linggo bago magsimula ang paghahain ng Certificate of Candidacy para sa nalalapit na 2025 elections. Sa kanyang talumpati sa ginanap na General Assembly at National Convention ng PFP, hinimok ni PBBM ang mga miyembro ng partido na maging tapat sa mga alyansa na kanilang binubuo sa ibang mga partido. Ang maayos na usapan at ugnayan sa ibang partido anya ang siyang magpapaliwanag ng eleksyon hanggang sa municipal level. Tinalakay din ng Pangulo ang mga balakid na maaaring kaharapin ng PFP at kabilang sa kanyang mga nabanggit ay ang banggaan ng mga magkakapartido at magkakaalyado na tatakbo sa parehong posisyon. Gayunpaman, siniguro ng Pangulo na madalang na lang mga ganitong insidente sa ngayon kumpara sa dati dahil matibay anya ang kanilang partido. Kampanta naman ng Pangulo na nasa tamang daan ng PFP. Sa ngayon, kailangan lamang daw maging malinaw ang tungkulin ng mga bawat miyembro ng partido at matukoy ang mga inaasahan sa mga kakandidato sa halalan para alam ng partido ang tulong na maipapaabot sa kanila. So we're making good progress and as I said, yung ating mga kasamahan sa alyansa, we are also making good progress. We have always been in touch with all of them. The different parties really have made very clear what are their concerns, what are their requirements, what do they want to do. We have made the same thing clear also to them that ito yung pangangailangan ng partido. Ito yung kaya namin, we can take it on. These are the things that PFP can be in charge of. These are the things that we cannot take care, we need help with this, etc., etc. Yun ang mga ayusin natin. Ayon kay PBBM, ang maayos na pagpapatakbo ng kampanya ang susi para magamit at masamantala ang advantage ng partido sa 2025 election. Para sa DZRH-TV, ito si Rose Babiera. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Rose.
Pinagbigyan naman ng Commission on Elections ang naging panawagan ni Senator Amy Marcos na palawigan ng deadline para sa online filing ng mga aplikasyon para sa reactivation ng delisted voters hanggang September 25. Ikinatuwa naman ito ng presidential sister at sinabing masyado kasing mahirap kung malayo ang lugar na uuwian ng mga natanggal na botante para lamang makapagparehistro. Ayon kay Senator Amy na siyang chair ng Senate Committee on Electoral Reforms, nakapanghihinayang din kung hindi ma-exercise na mahigit 5.3 million delisted voters ang kanilang karapatang bumoto sa 2025 midterm elections. Naniniwala mababatas na kaya pang makahabol ng mga deactivated voter nang walang hassle na sa pagpunta sa mga local COMELEC office. Sayang talaga, yun nga sinasabi namin, Angelo, kaya nga nananawagan ako. Nung September 7, kailan ba yun? Yung deadline ng online registration, di hamak mas madali. Pwede mong gawin online na magre-register. Ang marami kasi sa kababayan natin, hindi nila alam o hindi na tatauhan na yung barangay elections, bahagi pa rin yun. At kung hindi kayo bumoto noong October, counted pa rin yun. Nagiging 2 tuloy na absent ka sa botohan. Medyo hassle talaga. Isipin mo, uwi ka pa ng probinsya o kung saan ka boto, napakahirap. Lalo ngayon, ulan ng ulan. Lahat ng buong Visayas yata, talagang tinamaan ng habagat. Wala pang bagyo, lunod na yung mga tao. Bukod dito, pabor din ang COMELEC sa panukala ni Senator Amy Marcos na alisin ang tradisyonal na pag-iimprenta at distribusyon ng Voters Information and Instruction Sheet o BIIS. Gaya ng punto ni Senator Amy, sinabi ni COMELEC Chair George Garcia, masyadong mahal ang inilalaan dito ng gobyerno at marami ding mga botanteng nagrereklamo na hindi naman nakatatanggap ng nasabing sheet kapag may eleksyon. Sa ini-sponsor ang Senate Bill 308 ni Senator Amy, gagamitin na ang mas murang mass media, electronic o digital means at maski pagpapaskel ng mga non-personal documents sa public areas sa bawat barangay imbis na mag-imprenta ng BIIS. Samantala, kinakailangan ang magparehistro ng kanilang social media account ang mga kandidato at mga political parties na sasabak sa 2025 midterm elections. Ayon sa COMELEC, matapos na maghain ng Certificate of Candidacy, bibigyan sila ng 30 araw para irehistro sa COMELEC ang kanilang internet-based platform. Pinatasan din ng mga kandidato na hayag kung gagamit sila ng AI o Artificial Intelligence sa anumang paraan. Batay ito sa binalangkas na guidelines na naglalayong i-regulate ang paggamit ng social media at AI sa pangangampanya. Sinabi pa ng poll body na maaaring ireklamo ang sinumang hindi tatalima sa naturang kautusan at maaari ding i-take down pa o ipablock ang contents ng digital platforms ng mga kandidato. Isang dating hepe ng Philippine National Police ang tumulong kay Alice Guo para makatakas ito ng Pilipinas. Ito naman ang sinabi ni Retired General Raul Villanueva ng PAGCOR sa pagdinig ng Senado sa pagpapatuloy pa rin ng investigasyon kaugnay ng pagtakas ni Guo patungo sa ibang bansa. Ayon kay Villanueva, batay sa natanggap nilang impormasyon sa intelligence, isang dating PNP chief ang sinuhula ni Guo, sabi mga 200 million daw, para matulungan siyang makatakas sa mga otoridad. Alin pong PNP units ang binabanggit sa usap-usapan? Hindi PNP unit, ma'am, but personalities. PNP personalities. Sino-sino po? I think it was mentioned the former chief PNP. Which one? I don't know, ma'am, but former chief PNP daw. Nako, ang daming former chief PNP. Nagsalita ka agad si Bato. Samantala, bago pa man nagtapos ang pagdinig, nilinaw naman ni Senator Bato de la Rosa na hindi siya ang tinutukoy ni Villanueva, gayong isa rin siyang dating PNP chief. Na meron daw isang former chief PNP receiving a monthly payroll from you. Pwede bang malaman kung sino itong former chief PNP? I'm concerned because I am a former chief PNP. Baka mamaya, mayroong lalabas na script dyan na si Bato ay tumatanggap ng pera galing sa'yo.
Wala pong ganun pong nangyayari. Sigurado ka? Sigurado po ako. Wala pong Kilala mo ganun ba nangyayari. ako? Nakita ko po kayo in person nung andito na po sa Senate po. Before that, nag-meet ba tayo in person? Never po. Sigurado ka? Sigurado Kahit po. selfie. May selfie ka sa akin? Selfie, I think wala po. Kahit nag-cruise mo lang tayo sa isang mall, nakita mo ako. Hindi mo ako nakita sa isang Hindi mall? po. Sigurado ka? Sigurado po ako. Ay, siniguro ko lang dahil baka mamaya may lalabas na script dyan na ako yung former chief PNP na tumatanggap sa iyo ng pera. Malaking banta sa seguridad na ang pinakamataas na posisyon sa PNP ay tumatanggap ng payola mula sa operasyon ng illegal na pogo. Ito naman ang reaksyon ni Senator Joel Villanueva matapos sabihin na retired General na Sir Raul Villanueva ng PAGCOR na may mga intelligence information na may dating PNP chief na tumatanggap ng payola kay Guo. Dati naman pala. Ayon kay Senator Villanueva, kung dati ang mga naririnig lamang ay mga tumatanggap sa wedding, ngayon patian niya sa operasyon ng illegal na pogo. Samantala, hindi naman binanggit ni Villanueva kung sino ang naturang dating hepe dahil isinasa ilalim pa umano ito sa validation. Ang naririnig natin, imagine the highest position ng kapulisan natin, pupwedeng maging payroll ng Pogo. Dati naririnig lang natin yung mga weteng-weteng di ba? So ngayon ito na. So this is a grave concern. Parang blind item, ano ba? Gusto niyo ng clue? Gusto niyo ng clue? Ha? Isang clue. Ang pangalan daw ay may A. Hindi. Basta, yung buong pangalan ay may A. Basta isa-isahin natin yung mga letters, ha? Relax na kayo. Itinanggi ni Sual Pangasinan Mayor Lizeldo Dong Kalugay na may relasyon sila ng dismismang Bantarlac Mayor na si Ulis Guo. Sa umpisa ng pagdinig ng Senado, bungad na tanong kay Mayor Kalugay ang suot niyang t-shirt na may pangalang Alice Guo at pareho nilang pagdalo sa kapwa Victory Party Caravan. Maging ang litrato na tila couple shirt ni Kalugay at Guo ay pinakita rin ni Senator Jengo Estrada sa pagtatanong kung may relasyon sila ng dating alkalde. Mayor, bakit ganon? Suot nyo ang campaign shirt ng isa't isa at nandun kayo sa campaign caravan ng isa't isa? In-invite po ako dyan po, Madam Chair. Inimbita kayo ni Guo Huaping? Opo, Madam Chair. Bakit niya kayo inimbita? Pinakita lang po niya kung sa akin po nung siya'y nangangampanya po. Pinakita ang alin po? Yung tungkol po sa pagparada po. Papapakita ko lang sa'yo. O ito. O. Di ba? Pareho? Opo, Your Honor, pero nabili ko rin po yan. Binilin mo siya? Honor. Hindi po, Your Honor. Paano naman nangyari yun? Pareho kayong ano? Hindi ko naman po siya biling ibili, Your Honor. Ano nga? Nagkataon po siguro may Your Honor na ganyan lang regalo niya sa'yo? Wala naman pong nireregalo sa akin, Your Honor. O binilan mo siya ng t-shirt? Hindi rin po, Your Honor. Ito pa, isa pa. Wala pa rin kayong relasyon? Wala po, Your Honor. Ano ito? Pareho naman kayo t-shirt. Pareho blue, polo. Your Honor, marami naman pong magkakaparehas pong gamit, Your Honor. Ayun. Nagkataon lang naman kayo. Ayon naman kay Senator Risa Ontiveros, hindi isyu ang pagkakaroon nila ng relasyon kundi nais lamang nilang alamin ang ugnayan nila na siyang iniuugnay naman sa posibleng sabwatan ng iligal na aktibidad na kinasasangkutan ni Guo. Actually, wala po akong pakialam kung meron man kayong romantic relationship. Wala po akong pakialam doon. We are interested in the possibility of your criminal relationship. Kaya inuna na namin yung mga tanong na ang dali sanang sagutin ng totoo sa mga litratong iyon. Dito po, Mayor, sa affidavit na ito, yung staff ninyo ang nag-arrange ng notaryo ni Alice Guo o Guo Huaping sa petsa na wala na siya dito sa Pilipinas. Umarap din sa pagtinig ng Senado ang dalawang tauhan ni Alice Guo na siyang nag-asikaso ng counter affidavit ng dating alkalde.
Kinuwento ni na G. Pepito at Kat Salazar kung paanong may lagda ni Guo ang counter affidavit ngayong wala na ito sa bansa nung ito'y magpanotaryo. Ayon kay Kat Salazar, tinawagan siya ni Alice. Pinakuha sa kanyang envelope na naglalaman ng affidavit na una ng may lagda ng mayora. Matapos nito, ibinigay naman niya kay GP Pito na siya namang pumunta sa Concepcion, Tarlac para makipagkita sa isang kadante para iabot naman ang counter affidavit na panonotaryohan kay Attorney Galicia. Hawak ni Kat yung dokumentong signed. Yes po. Pagdating sa'yo, nakaperma na, Yes diba? po, Your Honor. Opo. Kat, nasa'yo yung signed documents? Yes po, Your Honor. Pinakuha po ni ma'am. Saan nanggaling yung signed documents? Tumawag po siya, Your Honor. Ang sabi po niya, punta daw po ako sa bahay niya, may kukunin po isang brown envelope. Nung Okay. nakuha ko na po yun, nag-message po ako sa kanya kung ano pong gagawin ko doon. Saan bahay yun? Sa QJJ Farm po, yun sa bahay po niya mismo. Saan yun? Sa Bamban po. Sa Bamban? Anong barangay? Virgen de los Remedios po. Virgen de los Remedios. Doon mo kinuha. Kanino mo kinuha yung dokumento? Nasa drawer po niya, Your Honor, sa room po niya. Nasa drawer lang yung dokumento. So pumasok ko lang sa kwarto niya, kinuha mo lang yung dokumento doon? Yes po. Ganun kasimple lang? Yes po, Your Honor. Yun po yung ano niya. Tapos nung nakuha ko na po at Your Honor, tinanong ko po siya kung ano pong gagawin ko. Ang sabi po niya, i-attach ko daw po sa last page nung affidavit po niya. Okay. Samantala, kinumpirma naman ni Alice Guo sa panahong pagdinig na nilagdaan nga niya ang affidavit bago pa man siya umalis ng bansa. Tumangging magsalita ang abogadong nagnotaryo ng counter affidavit ng dismissed Bamban Mayor na si Alice Guo hinggil sa pagtakas ito sa bansa. Ito ay matapos na pagpaliwanagin muli sa pagdinig ng Senado si Attorney Elmer Galicia kung bakit siya nagnotaryo nang wala ang kliyenteng si Guo. Matatandaan sa unang pahayag ni Galicia, sinabi nitong personal niyang nakita at nakausap si Guo, pero noong nakalipas na hearing ay sinabi niyang hindi siya sigurado kung kahawig lang ito o kahawig lang nito ang kanyang sinerbisyohan. Nang hinga ng komento ukol dito, sinabi naman ni Galicia na siya'y biktima lamang kasabay ng pag-i-invoke na kanyang right against self-incrimination. Kayo yung nadidiin dito more than anyone. And in the affidavit that we got here, kayo yung nakapirma at nakalagay po doon, and I will pound it again, subscribe and sworn before me. Siguro marapat lamang, Attorney Galicia, na marinig po namin kayo sa pagkakataong ito. Biktima po ako. I am invoking my right against self-incrimination po. Attorney, please. Please don't take the track of Guo Huaping. Ayon naman kay Senator Joel Villanueva, tila isang willing victim si Galicia. Dahil sa kabila ng mga lumutang na testimonya ay ayaw pa rin itong magsalita tungkol sa kanyang kabiguang magawa na maayos ang trabaho bilang isang abogadong nagnonotaryo. Sa ikalawang pagdinig din ng Senado, kaugnay pa rin ang iligal na operasyon ng Pogo sa Bamban, Tarlac at Porac, Pampanga. Maging ang pagtakas ni Alice Guo, ginasa naman si Sual, Pangasinan Mayor Liseldo Dong Calugay. Itinanggi ng alkalde ang kanilang relasyon ni Alice Guo at sinabi ding hindi sila magkasosyo sa negosyo. Iginiit pa ni Calugay na wala siyang ibang negosyo kung hindi ang kanyang tracking business. Narito ang bahagi ng naturang pagtatanong kay Mayor Calugay. Mayor, kung wala kayong negosyo ngayon, meron ba kayong mga negosyo dati? Madam Chair, wala po kaming negosyo kahit na dati po, Madam Chair. I really regret yung ganitong line of answering nyo, Mayor. Kung wala kayo negosyo, ikaw may negosyo Yes, ka sarili. pro tempore. May negosyo ka sarili. Yung sa'yo lang. Meron po, Your Honor. Marami. Hindi po, sa tracking po. Tracking? Opo. Ano pa? Merchandise? Wala po, tracking lang po, Your Honor. Fish farm? Wala rin pong fish farm, Your Honor. Talaga? Opo. Wala kang fish farm? Wala po, Your Honor. Maganda umaga, Pilipinas! 27 na makalipas ang alas 4, magsasagawa ng special job fair ang Department of Labor and Employment para sa may 20,000 mga manggagawang Pinoy na naapektuhan ng pagsasara ng mga POGO o Philippine Offshore Gaming Operators sa bansa sa pagtatapos ng 2024. Ayon kay Dole National Capital Region Assistant Regional Director Jude Tribilla,
gaganapin ang special job fair sa Ayala Mall, Manila Bay sa Parañaque. Sinabi ni Tribilla na 48 internet gaming licensees o IGL ang nagsumite na ng listahan ng mga empleyado na mawawala ng trabaho. Kabilang dito ang 19,341 ng mga Pilipino na sumasahod ng 16,000 hanggang 22,000 kada buwan. Kabilang sa kanilang trabaho doon ay administrative task at encoding, habang ang iba naman ay nasa finance, information technology at housekeeping department. Samantala, bukod sa mga empleyado ng POGO, kabilang din sa ina-assistahin ngayon ng ahensya ang daan-daang empleyado na nawalan din ng trabaho sa closure naman ng Sofitel Philippine Plaza noon pang Hulyo. Halos 2,000 bago at state-of-the-art slot machines naman ang ihatid ang PAGCOR sa mga Casino Filipino gaming venue ngayong kalagitnaan ng Setyembre bilang bahagi ng modernization program ng ahensya. Sinabi ni PAGCOR Chair at CEO Alejandro Tenco na ang paghatid ng mga bagong slot machine ay naglalayong mag-level up ang handog na laro ng mga sangay ng Casino Pilipino sa buong bansa sa hangaring patasin ang foot traffic at palakasin din ang kabuang kita ng PAGCOR. Sinabi ni Tenco na habang naghahanda sila para sa planong pagsaservado ng PAGCOR o ng mga kasino ng PAGCOR, nais nilang patasin naman ang value ng mga ito sa pamamagitan ng pag-modernize sa gaming facilities at mga equipment ng ginagamit sa paglalaro upang gawing mas attractive ito sa mga potential investor. Ayon pa kay Tenco, umorder ang PAGCOR ng kabuang 3,341 na mga bagong slot machine na katulad ng mga ginagamit ng mga nangungunang integrated resort casino sa bansa. Maganda umaga, Pilipinas! Alas 4:30 at dahil nga po sa hindi pa natin malaman kung sino talaga yung tinutukoy na dating PNP chief, ito muna ang ating mahiwagang tunog. Mahiwagang tunog! Ayan, oo. Sa mga sa mga pogo may, di ba nakita tayo may mga massage chair? Oh, di ba? May mga massage chair doon, di ba? Oh. Ano yung mga massage, ano ginagawa doon sa massage chair? Yan ang hulaan ho ninyo sa ating mahiwagang tunog. Ha? Ang inyo pong masagot, ipapadala po ninyo sa 0919-282-6485. Sundin ang tamang format ng pagte-text, empty space, name slash, address slash, contact number slash, at ang inyong sagot. Isang beses lamang po maaaring mag-text sa ating text line gamit ang inyong mobile number. Ang nag-iintay na premyo ay 7,000. 7,000 po nag-iintay na premyo sa ating mahiwagang tunog. Sa mga gusto mong sumali online, kinakailangan pong meron kayong sharer badge. Share nyo muna yung ating programa bago ho kayo magpadala ng inyong sagot na yan. Ha? At pagkatapos nyong gumawa ng kung ano-anong mga bagay sa inyong massage chair para mahulaan ang ating mahiwagang tunog, mag-shower tayo gamit ang Shield Bath Soap. Maganda umaga, Pilipinas! Mga misis, sa may araw ba si Mr. pag-uwi galing ng trabaho, abay dalian sa germ sa katawan nila. Para labanan ang amoy araw at amoy pawis, gumamit ng Shield Bath Soap regularly. Beatable ang Shield sa paglaban sa germs versus another brand. May shea butter na pampalabot ang kuti sa presyong abot kaya 12.50 SRP. Kaya naman recommended ito ng Philippine Nurses Association. Kaya misis, ay challenge you, subukan ng Shield Bath Soap. Galit sa sakit, may malasakit, sulit na sulit. Maganda umaga, Pilipinas! 2 patay, 16 naman ang sumuko sa pagkakadiskubre ng mga high-powered firearms sa serye ng military operations kontra sa NPA sa Caraga at Northern Mindanao. Detalye ng balita mula kay Jun Di Makotak, Aris 19. Assalamualaikum, Jun. Alaikumussalam, Kuyang Angel. Nagresulta sa kamatayan ng 2 NPA combatants at pagsuko ng 16 ang nagaganap na serye ng military operation sa Caraga at Northern Mindanao Region na sakop ng 4th Infantry Diamond Division. Sa impormasyon mula sa 4th Infantry Information Office, sa gitna umano ng serye ng bakbakan sa barangays ng Bulunay, Impasugong, Bukidnon at Barangay Bulhoon, San Miguel, Surigao del Sur, nagawang makumbinsi ng pamunuan ng 88 IB led by Lieutenant Colonel Eric Di Maala ang 16 na NPA combatants sa ilalim ng kontrol ng NCMRC na sumuko. Sa pahayag mula kay 4th 3rd Brigade Commander, Brigadier General Michel Anayron Jr., dahil umano sa pagsuyod ng military sa mga kabundukan, halos wala na umanong matakbuhan pa ang mga ito.
at masyado na umano silang uhaw at gutom dahil sa serye ng opensiba ng military. Sa kabila nito, nasisiyahan naman ang pamunuan ng 403rd Brigade dahil sa pagsalong ng armas at pagbabalik loob ng iilan. Habang sa mga lugar naman ng Barangay Puyat Carmen, Surigao del Sur, na-discover ng 36 IB troops led by Lieutenant Colonel Vincent Biray ang samut-saring high-powered firearms, ganun din sa Sitio Libas, Barangay Sibahay, Lanusa, Surigao del Sur, kung saan itinuro ng mga sumukong kamutan sa mga nakatago pa nilang mga armas. Sa ilalim ng kautusan ni 4th ID Commander Major General Jose Maria Cuerpo II, nagpapatuloy ang opensiba ng militar sa iba't ibang bahagi ng Caraga at bahaging Northern Mindanao. Mula sa Mindanao, RH19, June Dimakutak, nagulat para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sukran, John! Maganda umaga, Pilipinas! Nakalabas na po ng Philippine Area of Responsibility ang bagyong Hiner. Antabayan ang mga detalye mamaya sa Pag-asa. Pinamamadali naman ang mga leader ng House Committee on Appropriations ang pagpasa ng panukalang 6.352 trillion peso budget para sa 2025. Ayon kay Committee Chairperson Congressman Saldi Co, bilang kinatawan ng taong bayan tungkulin nilang tiyakin na ang pondo ng gobyerno ay nilalaan sa wasto, patas at mahusay. Punto nito, nakatuon ang pamahalaan sa pagtiyak na may maayos na mga ospital para alagaan ang mga Pilipino, may sapat na pagkain at disenteng tirahan. Sinabi naman ni Congresswoman Stella Kimbo, hindi lang koleksyon ng mga numero ang pambansang pondo, kundi isang komprehensibong plano para sa pagtugon sa mga pagsubok na kinakaharap ng mga pamilyang Pilipino araw-araw. Tulad na lamang niya ng paglalaan ng mahigit 200 billion pesos para sa sektor ng agrikultura upang matiyak na sapat at abot kaya naman ang pagkain para sa lahat, pati na higit 250 billion pesos na social assistance program. Ikinalugod ni Finance Secretary Ralph Recto ang pag-endorso ng House Committee on Appropriations sa panukalang 33.75 billion pesos. Budget ito ng Department of Finance para sa 2025. Ayon kay Recto, laging masasalamin sa mga prioridad ng ahensya ang panukalang pondo kada taon sa ilalim ng Bagong Pilipinas Campaign ng administrasyon. Sinabi pa ni Secretary Recto, pangunahing nakatuon ang naturang pondo para sa digitalization tungo sa mas mabisang pamamahala ng buwis, paghatid ng serbisyo sa publiko at paglago ng ekonomiya. Mas mataas kasi ng 20.8% ang panukalang budget ng Department of Finance para sa susunod na taon kumpara sa pondo nito ngayon 2024. Sarap, di ba? Ayan. Yung programang Sarap, di ba? Hanggang October na lang daw. Yan naman ang showbiz report sa atin ni Morley Alinio. Morley, good morning! Gising na ang showbiz! Rampa na Pilipinas! Good morning, Kuya Angel! Goodbye na ang programang Sarap, di ba? Sa GMA. Ang Sarap, di ba, ay show ng mag-iinang Carmina Villaruel at ang kambal niyang sina Mabi and Cassie Legaspi. Hanggang next month na lang daw ang Sarap, di ba? First week of October, mawawala na raw ang nasabing show at papalitan ito ng isang variety show. Ano kayang show yun? Ano kayang variety yun? Sino kaya ang mapapanood doon? Well, ayon sa chika, kakaibang variety show daw ang mapapanood ng mga Pinoy. Actually, ang Sarap, di ba, ay unang umere ito bilang Sarap Diva na kung saan ay si Regine Velasquez ang main host ng nasabing show. After a years, pinalitan siya ni Carmina at ng kanyang kambal na si Mabi at Cassie. Well, tanong ng marami, bakit kaya nagsarado ang nasabing show? Bakit kaya mawawala na sa ere? Napaka-unfair naman para sabihin hindi na kumikita, di ba? Pero ano nga ba ang dahilan? Bakit nawawala ang isang programa sa isang telebisyon? Posibleng hindi na pinapasok ng commercial. Yan ang ating DZRH Showbiz Hottest News. Ako po ang inyong RH47, Morley Alinio. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Ay naku, ang daming mga mahiwagang tanong. Kaya mga mamis,
Opo, pwede tayong mag-laundry day today ha. Bantayan lang ho yung bigla ang pagbuhos ng ulan. Kunot-no ka ba kapag makapit, madikit at malupit ang bansya? All you need is Pride. Ba't mapahirapan ang self ko sa Pride? Easy at worry-free naman ang laundry. Sa triple stay-away formula, tanggal ang matitinding bansya based on test sa chocolate, mud, and sebon on cotton. Gawa po ito ng ACS. Maganda umaga, Pilipinas! Inaiting pa ng Philippine National Police ang kanilang manhunt operation upang matunton ang dating presidential spokesperson na si Attorney Harry Roque. Ito'y makaraang hindi matagpuan si Roque sa kanyang dalawang address sa Metro Manila nang sisilbahan sana siya ng arrest order na inilabas ng Quad Committee ng Kamara. Ayon kay PNP Chief General Romel Francisco Marbil, bumuo na ng tracker team ang kanilang hanay para agad na makita ang dating opisyal. Una nang sinabi ni Roque na power tripping lamang ang ginagawa ng Kongreso dahil sa contempt at arrest orders laban sa kanya dahil sa maring pagkakasangkot naman ito sa illegal na pogo. Bagamat hindi pa nakikita ng mga pulis, sinabi pa ni Roque na hindi naman siya pugante dahil wala naman siyang nilalabag na batas. Duda naman si Santa Rosa City Representative Don Fernandez na may tinatago si dating presidential spokesperson Harry Roque. Kaya ito ay nagtatago. Ayaw sumipot sa pagdinig ng Kamara. Kaugnay ito ng investigasyon ng kapulungan ukol sa umunoy kaugnay ni Roque sa operasyon ng mga pogo sa bansa, extrajudicial killings noong war on drugs ng Duterte administration at iba pa. Ayon kay Fernandez, kung talagang walang tinatago si Harry Roque, dapat itong sumipot sa pagdinig ng komite at isimite ang mga kinakailangang dokumento. Para naman kay Surigao del Norte Representative Robert Ace Barbers, lumalalim lalo ang spekulasyon na ginagawang pagtatago at hindi pagsipot sa pagdinig ni Roque. Itinuturing ang pugante sa batas si Roque ng mga mambabatas kasunod ng inisyong arrest order ng Kamara matapos siyang patawan ng contempt ng House Quad Committee. Asan nga ba si Secretary Harry Roque? Hindi natin alam. 35 anyos naman nagbigde dahil sa mabigat na problema sa pamilya. Habang hinahanap nila sa yung mga kababayan natin, nagsisuicide na lamang ho. Dahil sa kawalan ng matatakbuhan sa kinakaharap nilang mga problema. Detalye na balita mula kay Freddy Pajardo, RH38. Masantos siya kabasan itsikyamin sa ating mga kababayan dyan sa Pangasinan, Freddy. Hindi na umabot ng buhay sa paggamutan ng isang construction workers matapos itong magbigti. Sa ulat ni Bani OIC Chief of Police Major Dennis Cabigat, alas 4:30 ng madaling araw kahapon habang nagbabantay sila. Nang pagdating ng bagyong Hiner ay nakatanggap sila ng ulat na may nagpatiwakala sa barangay Tugig Grandi. Nakilala ang biktima na si Manny Sar Ubungin, 35 anyos, residente ng nasabing lugar. Nabatid ng mga investigador kay Mrs. Marilo Francia Ubungin, 36 anyos, asawa ng biktima, na nagising siya alas 4 ng madaling araw no wala sa kanyang tabi si mister. Kaya't lumabas siya ng tahanan at laking gulat niya nang makita ang nakabiting katawan ng asawa sa gilid ng kanilang bahay gamit ang extension wire. Agad siyang humingi ng tulong sa mga kapitbahay at ibinaba ang biktima at tinanggal ang cable wire na may habang 3 metro at agad itinakbo sa Bani Health Center kung saan idineklarang dead on arrival na ng attending physician. Nabatid pa kay Mrs. Ubungin na posibleng dahil sa matinding problema ng kanyang asawa sa pamilya kaya ito ay nagbigti. Ito si Freddy Pajardo, RH38 nag-uulat para sa DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Freddy. Binigyan din naman ni Senator Go ang patuloy niyang suporta sa implementasyon ng Balik Probinsya Program o Balik Probinsya Bagong Pag-asa, BP2 program ng Department of Social Welfare and Development. Sa deliberasyon ng Senate Finance Committee sa panukalang 2025 budget ng DSWD, pinanluluhanan ni Senator Bongo ang ahensya na huwag kalimutan ang commitment na bigyan ng kabuhayan ang mga pamilyang nagbabalik probinsya sa pamamagitan ng nasabing programa. Bilang tugon, pinagtibay naman ni Secretary Rex Gatchalian ang pagpapatuloy ng BP2 program sa ilalim ng bagong initiative na tinatawag na Oplan Pag-abot, na naglalayong bigyan ng tulong ang mga individual o pamilyang nagbabalik sa kanilang mga lalawigan upang magkaroon ng maayos at komportableng buhay. Sa hearing, ipinaalala rin ni Senator Go kay Gatchalian ang hinggil sa deployment ng mga tauhan ng DSWD sa mga malasakit centers sa buong bansa, alinsunod sa Malasakit Centers Law. Ang malasakit centers naman ay mga one-stop shop na naglalayong suportahan ang mga mahihirap na pasyente sa pagbabawas ng kanilang mga gastos sa ospital sa pinakamaliit na posibleng halaga. Si Senator Go ang pangunahing may sponsor ng Republic Act o 11463
o ang Malasakit Centers Act of 2019 na nag-institutionalize sa nasabing programa upang makapagbigay ng tulong sa mahigit 12 milyong Pilipino. Maganda umaga, Pilipinas! 43 na makalipas ang alas 4 ng umaga. Sa lahat ng mga may lakad, huwag kalimutan magbaon ho na proteksyon ng pamilya laban po sa mikrobyo. 2 formulation ng family alcohol na pwede nating pagpilian. Yung family 70% ay isopropyl alcohol, specially prepared for clinics, hospital, pharmacies, laboratories, pero okay na okay din po yan sa mga households. Very effective sa disinfection at sterilization. Ganyan ang bagsik ng family 70% ay isopropyl alcohol. Maghapon man natin gamitin, no problem. Hindi po manunoy ang ating mga kamay dahil meron po itong moisturizer. Yun namang mabangong family rubbing compound improvement cologne. Ayun po yung mabangong isopropyl alcohol na ginagamit po ng mga masahista, mga barbero, mga doktor, mga nurse, mga kumadrona. Ginagamit yan for sponge bathing and other cleansing purposes. Family rubbing alcohol parang di siya reachable na sa mahabang panahon. Mabibili sa naman butik at convenience stores nationwide. Family rubbing alcohol hindi lang pampamilya, pang sports pa. 1.5 million pesos nalaga naman ng illegal na droga na kumpiska ng PIDEA sa Region 11. Ito po yung nangyari sa Davao del Norte. Detalye na balita mula kay Jun Soter mula sa Action Radio Davao. Paimbutag ni mo, Jun. Kung hindi nasakuti sa mga otoridad ang 1.5 milyong halaga sa hinihinalang shabu, malamang na ibenta ito sa mga suki ng mga naarestong sospek. Ito ang ibinunyag ng Philippine Drug Enforcement Agency PDEA 11 matapos ang kailang matagumpay na bypass operation alas 9 ng gabi, Septyembre 16, 2024 sa Purok Caimito, Barangay Santo Niño, Davao del Norte. Kasama ng PDEA Davao, matagumpay na naresto sa mga operatiba ng PDEA Davao del Norte Provincial Office at Panabo City Police Station ang high-value target drug personality. Kinilala ng mga otoridad ang naresto na si alias Junjun, 22 anyos, binata at nakatira sa Purok Anduhaw, Barangay San Pedro, Panabo City, Davao del Norte. Ayon sa PDEA 11, matagal nang binabantayan ang galaw ng naresto hanggang sa nakipag-coordinate sila sa undercover na pulis at agad na nagsagawa ng bypass operation. Isang pakiti sa hinihinalang shabu ang iniabot sa inaresto ng pusher buyer dahilan para mabilis itong napusasan. Bukod sa 10 gramo ng shabu, na-recover sa posisyon ng sospek ang 215 grams pa sa hinihinalang ng shabu na nasa 5 pakiti na tinatayang nasa street value na 1,462,000 mga drug paraphernalia at ang bypass mark money. Paglabag sa Section 5, Sale of Dangerous Drugs, Section 12, Possession of Drug Paraphernalia at Section 11, Possession of Dangerous Drugs ng Article 11 ng Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 ang kaso isasampa laban sa narestong suspect. Ito si June Soter para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Daghang salamat, John. Pinuri naman ni Office of Deputy Speaker at Las Piñas Congresswoman Camille Villar ang katatagan at diwa ng pagkakaisa para sa pagpapaunlad ng mga residente ng Talisay City. Ito po sa Negros Occidental. Mensahe ito ni Villar sa ginanap na street dancing at dance drama competition 20th Hinuluan Festival sa lungsod. Ayon kay Villar, nakaka-proud dahil buhay na buhay ang diwa ng pagkakaisa bilang isang komunidad ng mga Talisaynon. Kinilala rin ang mababatas ang pagsisikap ng mga residente nito na ipakilala sa buong bansa ang likas na yaman at kakayahan ng Talisay. Cannon Road nananatiling sarado sa trapiko habang ginagawa ang bagong disenyo para sa pagsasaayos ng nasirang bahagi ng lansangan. Detalye ng balita mula kay Romy Gonzalez sa Irish 41. Naimbag na bigat ka na kayo amin sa ating mga kababayan dyan po sa Norte. Romy? Nananatili at pansamantalang sarado sa daloy ng trapiko ang kahaba ng Cannon Road. Ito ay matapos magkaroon ng road slip sa bahagi ng Cam 2 na dulot na pagdaloy ng tubig sa ilalim ng kalsada na nakaapekto sa katatagan ng naturang bahagi ng kalsada. Gayman sinabi ni DPWH Cordillera Regional Director Kadafi Tanggul, inatasan nito ang Planning Division ng kanilang tanggapan para gumawa ng bagong disenyo para tuluyang maibsan ang pagtagas ng tubig na galing sa balon at dumadaloy sa ilalim ng kalsada. Ito anya ang magbibigay daan para mapabilis ang pagsasaayos at tuluyang pagbabalik sa normal na daloy ng trapiko. Sinabi pa ni Director Kadafi Tanggul na habang ginagawa ang bagong disenyo ay maglalagay muna sila ng isang lane na Bailey Bridge sa naturang bahagi ng Cannon Road para mabuksan ang lansangan sa daloy ng trapiko. At habang ginagawa ito, pinapayuhan ng mga traveling public na dumaan muna sa Marcos Highway at asin ng Alisan San Pascual Road sa pag-akyat at pagbaba sa Baguio City.
Ito si RH41 Romy Gonzales para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat na Romy Josegina. At sa lahat ng ating mga kababayang pauwi ho ng Pilipinas, ay sa mga suki natin dyan abroad sa mga OFW natin, lalong-lalo na po dyan sa Hong Kong, sa Taiwan, sa Middle East, at sa mga seafarers natin saan mang panig ng mundo kayo naglalayag ngayon, kumusta na kayo? Ingat Pag uuwi ho kayo ng Pilipinas, wag nang bumili ng imported na tsokolate. Meron tayong mas masarap dyan na tangerine chocolate. Produkto po ito ng mga magnaniyog dyan po sa lalawigan ng Quezon. Sa tulong po ni Dr. Helen Tan, yung po mga planting material ng kakao galing Davao, hinakot po yan para maitanim sa ilalim po ng mga nyugan. Kaya ngayon, yung mga magnaniyog, mga magsasaka, hindi na ho maasa na lamang sa kopra at sa kanilang ani. Meron na rin ho silang sariling brand ng tsokolate, ang tangerine chocolate. Yan May mahigit 10 variants po ito na ipinagmamalaki din po ni Dr. Helen Tan. Ang mga raw materials po nito ay galing din po sa ani ng mga magsasaka. Kaya sabi niya, ang tangerine chocolate ay 100% gawang lokal, but taste and looks global. Kaya tangkilikin po natin ang gawang atin. Dahil sa tuwing tayo po'y bumibili ng tangerine chocolate, pinalalakas natin ang loob ng ating mga magsasaka, pinalalakas pa natin ang ating lokal na ekonomiya. Tangerine chocolate, gawang lokal, but taste and looks global. Magandang umaga, Pilipinas! Dagdag na sahod sa mga manggagawa at pribadong sektor ng Tacloban posibleng maipatupad bago matapos ang taong ito ay naman sa Department of Labor. Detalye ng balita mula kay Jimmy Angay-Angay, RH32, maupay nga agad Jimmy. Posible may patupad ang dagdag na sahod sa pribadong manggagawa sa Tacloban bago pa matapos ang taong kasalukuyan. Ito ang sinabi ni Department of Labor and Employment Mediator Arbiter Attorney Cecilio Balinia sa isang panayam. Ayon kay Attorney Balinia, pinasimulan na ng Regional Tripartite Wages Productivity Board ang public consultation para sa dagdag na sahod. Na tapos na ang public consultation sa Catbalogan City sa Samar, Ormoc City sa Leyte, susunod naman sa Sudad ng Tacloban, Maasin City at Catarman Road sa Samar. Hindi pa naman inihayag ni Atty. Balinia kung magkano idadagdag na sahod. Huling nag-issue ng wage order ang RTWP bidong Nobyembre taong 2023 pa ang minimum wage na tig 405 pesos ang kada araw na sahod sa Tacloban at buong Eastern Visayas. Dito sa DYVille Action Radio Tacloban, ito si RH32 Jimmy Angay-Angay para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Magandang umaga, Pilipinas! Dagan salamat Jimmy. Alas 4:50. Nababahala naman ang Department of Health sa kakulangan ng gamot laban sa tuberculosis o TB. Ayon sa ahensya, hindi sapat ang kasalukuyang supply nila ng gamot para sa 3,000 o 365,000 ng mga pasyente na target magamot ngayong taon. Nasa 189,647 na pasyente lamang kasi ang kayang mabigyan ng anti-TB drugs ng ahensya hanggang katapusan ng 2024. Bonsor nito hinimok ng DOH ang pribadong mga butika na ganyan din ang mga retailer at mga drug manufacturer tulungan ang gobyerno sa pamamagitan ng pagbebenta ng abot kayang gamot ng TB. Nananawagan din ang ahensya sa lokal na mga pamahalaan, mga LGUs, ganyan din sa pribadong sektor na gumawa ng sariling supply ng gamot laban sa nasabing sakit. Sa ibang bansa, halos na phase out ang problema sa TB. Dito sa atin, resurging pa rin. Inuri naman ng Department of Health ang desisyon ng Metro Manila Council na pagtibayin ang pulisiyang nagbabawal sa paglangoy, paliligo at paglalaro sa tubig baha. Ito ay matapos lumawak nga o dumami ang mga nadadali ng leptospirosis sa tuwing panahon ng tag-ulan. Ayon kay Health Secretary Ted Herbosa, mahirap magkaroon ng leptospirosis at posibleng ikamatay pa ito ng mga pasyente. Ganman, paglilinaw ng kalihim, hindi bawal ang lumusong sa tubig baha kung kinakailangan na iligtas ang isang kaanak o kanay gamit sa kanilang bahay. Ang mahigpit na ipinagbabawal ay yung pong pagsiswimming na akala mo ay nasa beach. Ayan. Kita naman ho natin pagkahon ng panahon ng tagulan na para bang sabik na sabik sa tubig o sa swimming pool ang ating mga kababayan. Magandang umaga,
Pilipinas. Isa ho sa pinakamainam na depensa sa anumang uri ng sakit, i-boost po natin ang ating immune system. Ano ho? Kaya oras na para ho tayo mag-ultabayo. Ano ba ang ultabayo? Ang ultabayo po ay postbiotic with Lactococcus lactis-strain plasma na inaral po sa napakahabang clinical trial dyan po sa Japan. Ang bawat kapsula po ng ultabayo ay nagtataglay ng 50 billion cells ng Lactococcus lactis-strain plasma. Hindi ho yung kwentong kutsero, ha? Clinical trial po ang pinagdaanan po niyan. Hindi po mga sampul-sampul lang, tsaka mga testimonya. Ito po ay dumaan sa mahabang clinical trial. Kaya nga po ito ay rekomendado ho ng mga doktor, rehistrado sa Food and Drug Administration at halal certified. Ano pong ginagawa ng ultabayo? Pagpasok po ng postbiotic sa ating katawan, ina-activate po nito ang plasmacytoid district cell, yung PDC. Yan po yung commander ng ating immune system. At yan po ang gumagana para itaboy ang mga toksin sa ating katawan habang tayo po ay natutulog. Kaya nagkakaroon tayo ng masarap na tulog. Magandang tulog para magkaroon ng sapat na lakas sa kinabukasan. Ayan, ha? Kaya eventually, napapalakas po nito ang ating immune system. Kaya nga daw po may mga doktor nire-recommend ito naging adjunct treatment para po sa iba't ibang uri ng sakit na katulad din po ng cancer. Ayan. Ang ultabayo po ay available sa Lazada at Shopee. Siguraduhin lamang galing po ito sa Theoxis Health Ventures. Kung may mga katanungan pa ho kayo, mag-text ho kayo sa 0917-110-6580. Meron ho mga medical experts na nakastambay dyan. Available din po ang ultabayo sa Mercury Drug, Mesco Drug, Pasmed Pharmacy, John's Pharmacy at Curamed. Pero ang mahalagang paalala, ang ultabayo ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Maganda umaga, Pilipinas! Pagsipsip ng langis mula sa lumubog na MT Terranova sa Bataan natapos na. Detalye na balita mula kay Danny Comilang, RH37. Danny, good morning. Opisyal lang tinapos ng Philippine Coast Guard PCG ang operasyon sa pagsipsip ng langis at solidong basura mula sa lumubog na barko ng MKTR Terra Innova sa Limay, Bataan matapos ang Super Typhoon Karina noong nakarang buwan. Ayon sa ulat ni Bataan Governor Joey Garcia, isinago ang huling inspection sa Ground Zero noong Setyembre 12 na dinaluhan ng PCG Office of Civil Defense OCD, Marine Environment Protection Command, MEPCOM, Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office, PDRRMO at mga kinatawan mula sa pamalang lokal ng Limay. Sa ulat ng Harbor Star, ang kumpanya ng Salbor na kolekta mula sa lumubog na barko ang kabuang 1,415,954 litro ng langis at 17,724 kilo ng solidong basura na nagsagawa rin sila ng final stripping operation upang matiyak na walang laman ang lahat ng tangke ng MKTR Innova. Ililipat ang nasabing barko sa mas ligtas na lugar upang maiwasan ang negatibong epekto sa kapaligiran at masiguro ang kaligtasan ng kabuhayan ng mga mangingisda sa karagatan. Danny Comilang, RH37, DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat na Danny Comilang. May paabake kayungan sa ating mga kababayan dyan po naman sa Pampanga. Pinaralan ng Gawad Dangal ng LIPI 2024 Award ang nasa 12 outstanding Bulakenyo sa ginanap na Singkaban Festival sa Bulacan Convention Center. Kabilang sa pinarangalan ay mga Bulakenyo na nagpamalas ng kahusayan sa larangan ng agrikultura, science and technology, edukasyon, kalusugan, arts and culture, public service at negosyo. Kasama sa mga nakatanggap ng pagkilala si PAGCOR Chair at Chief Executive Officer Altenco, residente ito ng Malolos. Ayon kay Bulacan Governor Daniel Fernando, napili ang 12 mga awardees dahil sa kanilang makabuluhang gawa at karangalang hatid sa lalawigan. Bagamat na ilan lamang anya ang mga pinarangalan, sa pangkahalatan kumikilala rin ito sa pagsisikap ng bawat karaniwang Bulakenyo na nagpapanatiling totoo sa kanilang mga simulain, paniniwala at mga iniwang legasiya ng mga ninunong Bulakenyo. Congratulations! Maganda umaga, Pilipinas! Pero alam ba ninyong si Angel Locsin masaya daw na wala siya sa showbiz? Alamin natin ang balita mula kay Gorgie Rula. Gorgie, good morning!
Marami na talagang naghahanap ngayon kay Angel Locsin at nagtatanong kung babalikan na ba niya ang showbiz. Ilang taon na rin hindi nagpapakita ang aktres dahil sa kanyang kalagayan at sa kalusugan pa nito. Nakausap namin ang best friend ni Angel na si Dimples Romana at maayos naman daw ang kalagayan ng aktres pero talagang dineactivate na nito ang kanyang social media account. Narito ang bahagi ng pahayag ni Dimples tungkol kay Angel Locsin. I have yet to check on her, but last time naman po, she's okay, she's happy, we had a meal together, it was her birthday, tapos, yun, nagkita naman kami, and then I get to talk to her naman. Wala talagang chance. Yan ang pahayag ni Dimples Romana tungkol sa kanyang best friend na si Angel Locsin. Sa ngayon hindi pa masabi ni Dimples kung may balak pa ba si Angel na bumalik sa pag-aartista. At masaya na raw kasi itong tahimik lang ang kanyang buhay na wala ito sa limelight. Gorgie Rula po nag-uulat mula sa showbiz ng DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Gorgie! Ay, magandang umaga din po sa ating mga suking taga-sumaybay. Diyan po sa Canada, sa New Zealand, sa Europa. At magandang umaga din po sa ating Midnight Singers na talagang iba yun ang paghahanda nila para ho sa kanilang nalalapit na concert dito sa Pilipinas. Magaling ka, Sir Manny, ano? Inaabangan ka ng husto, ano? Lalong-lalo na yung mga banat ng mga Mac Monroe. Takora, magandang umaga. Kaya din kay Sir Art, kay Ma'am Linda, ay Ma'am Loida, magaling na ba kayo? At saka si Sir Junior Bao. Para ho doon sa mga naghahanap ng magandang investment opportunities dito po sa Pilipinas, nandyan lamang po ang pinakamurang ready for occupancy unit ngayon with easiest term. 5% lamang ho down payment, pwede pang gives. Ang tinutukoy po natin ang mga proyekto ng Westchester Realty dyan po sa Central Luzon. Yung Severa Mabalacan, Severa Bacolor, Samira at saka yung Severa Prestige. Abay, mantakin ho ninyo, 20,000 pesos lamang po ang all-in down payment. Pwede ka nang maglipat bahay agad after ng take-out ng Pag-ibig Housing Loan. 7 days lang ang iintayin mo. Pwede ka nang maglipat bahay agad. Ito pa rin ang pangarap na magkaroon ng sariling bahay sa presyong abot kaya. Ang mga proyektong ito ay may parang nasa loob ho ng township. Ano? Nasa loob ng township, hindi parang nasa loob ng township. At doon ho sa loob ng township, nandun ho ang palengke, ang eskwelahan, ang iba't ibang mga amenities. Nandun din ho munisipyo. Nandun ang simbahan. Kaya hindi ka na kinakailangan pang lumayo ng gusto. At sabi nga ni Malu Cabral, flood free. Ayan, hindi ho basta tumataas ang tubig. Kahit na ho malakas ang ulan, hindi ho binabaha dahil maganda ang drainage system. Napakilapit naman po niyan sa Clark International Airport at Clark Economic Zone. At kung ngayon pa na ho kayo bibili ng bahay, may chance pa ho kayong manalo ng bagong kotse sa raffle sa Disyembre. Kaya bago ng bahay mo, bago pang kotse mo ngayong paparating na Pasko. Maganda umaga, Pilipinas! Ay, ulitin ko lang yung number. 0996-501-5555 at 0947-434-5555. Alas 5 na ng umaga. Kauna-unahan sa Pilipinas. NBC Manila Broadcasting Company. DZRH, a proud member of MBC Media Group. DZRH, magandang umaga Pilipinas sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Online. Kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang umaga Pilipinas. Naimbag na bigat sa mga kababayan natin dyan sa Abulog, Cagayan. May buntag sa matik paminaw nato diya sa Sugbo. Sa mga suki nating mga Ilonggo, halong kamudra. Mahaba ang buhay ng mga Hapon. Ohayo gozaimasu sa mga suki natin dyan po sa Japan. Sa mga Pilipino nakatutok ko sa Japan, magandang umaga. Ito ang lumabas sa pinakahuling datos ng Health Ministry ng gobyerno ng Japan. Sa ulat, pumapalo na ng 95,119 ang bilang ng mga Japanese na umabot ng 100 years old. Aba! At higit pa sa 83,958 naman sa mga ito ay mga babae. Laki ng diferensya. 11,161 lamang ang mga lalaki.
Samantala sa iwalay namang datos, sumabot na ng 36.25 million o katumbas ng 29.3% ang populasyon ng Japan ang nasa edad na 65 pataas. Hawak ngayon ng Japan ang Guinness World Record ng pagkakaroon ng oldest living person na si Tomiko Ituka, edad 116 years old. Ayan. Pagka may Pilipinong 116 years old po pwede pang bumoto. Alamin natin sa isa. Ito, napakabata ho nito. Si Comelec Chair George Garcia. Chairman, magandang umaga po sa inyo. Magandang umaga, Sir Angel, at magandang umaga rin po sa mga kababayan natin. Wala naman tayong record ng oldest voter, no? Meron po tayong oldest, Sir Angel, pero siyempre wala naman po tayo hanggang kung kailan pwede bumoto ang isang Pilipino. As long as kaya niyang magbasa at bumoto, pwede siyang bumoto. Tama po. Tama po, Sir Angel. 18 dapat ang ating pong edad na pagboto, pero yung mismong limit na hanggang kailan ay wala po tayong nakalagay sa batas. Pero wala tayong record ng pinakamatandang bumoboto. Naku, napakaganda po yung balita niyo. Kinakailangan hanapin ko yan. At sa susunod, Sir Angel, na makapanayam ako, sasabihin ko sa'yo kung sino ang oldest natin. Baka panahon pa ni Aguinaldo nung bumoto siya. Hindi naman siguro. Tagal-tagal. Hindi naman siguro. Anyway. Hindi naman po siguro. Requirement daw po ang social media account na irehistro para ho sa mga kandidato at saka mga partido. Question, magkaiba yung sa partido, magkaiba din ho yung sa individual? Sir Angel, ito muna, gusto ko pong liwanagin sa mga kababayan natin. Hindi pa namin officially na ilalabas ang resolusyon patungkol sa guidelines o regulasyon sa ating pong social media. Sa paggamit ng AI, sa paggamit ng deepfakes at iba pang klase. May meron pa tinatawag na soft fakes. Kaya lang, hindi pa po natin na ilalabas ng Sir Angel. Pero again, iunahan na natin sa inyong programa na tama po kayo, ipaparehistro yung mga social media accounts ng ating mga political parties, ng ating mga kandidato, o kahit po yung mga staff ng mga kandidato na gumagamit para i-promote ang candidacy ng isang kandidato, isang partido political o isang sectoral organization. Teka, sa dami nun, Chairman, kaya mo bang i-monitor yun? I mean, ang isang tao, di ba, dalawa, tatlo minsan yung account. Paano yun? Actually, Chairman? Tama po kayo, Sir Angel. Kami po ay mag-endeavor, mag-a-attempt kami na talaga. Hello, Sir Angel? Opo. Napuputo lang. Go ahead, Chairman. Sir Angel? Yes, Chairman, go ahead. Hello po? Ayun. Yes. Opo. Kami po ay gagawa ng paraan na, Sir Angel, upang mairehistro yung ating mga social media accounts na ito. Maaari po sobrang dami talaga, pero hihingi po kami ng tulong sa ating meron po kaming kinreate kasi na task force, KKK, ibig sabihin ng KKK, katarungan, katapatan at katotohanan sa halalan. At dahil dyan, itatap din namin ng tulong ng mga Citizens Arm upang mairehistro ang lahat ng mga social media accounts at ma-monitor ang lahat din po na ito. Okay. Baka marami gustong tumulong dahil napakagandang programa nito para nga naman hindi naman sabi natin ma-regulate pero at least malimitahan yung mga pang-abuso na ginagamit ang social media lalong-lalo na sa pagpapakalat ho ng fake news, Chairman. Ay, naku, Malu, paki-establish mo nga yung linya ni kayo, Sir Angel, yan kung ating pipigilan dito. Oo. Chairman, napuputol yung linya ho ninyo, ha? Sir Angel? Ayan, sandali. I-re-establish ni Malu Cabral. Pagka pinag-usapan natin social media, nagkakaproblema kaagad ang linya. Bakit kaya ganun, ha? Parang may ayaw na matalakay itong mga ganitong klase ho ng mga usapin, ano? Ganda Umaga, Pilipinas! Babalikan natin si Chairman George Garcia. Sandali lamang, ha? Tumaas naman ng 6.6% ang benta ng mga sasakyan sa bansa ngayong buwan ng Agosto. Last month. Sa joint report ng Chamber of Automotive Manufacturers of the Philippines Incorporated at ng Truck Manufacturers Association, tumaas ng halos 40,000 units ang sales noong Agosto. Mas mataas kumpara sa mahigit 36,000 lamang sa kaparehong panahon noong nakarang taon.
Mula Enero hanggang Agosto, tumaas din ng 10% ang pinagsamang sales ni ng sasakyan kumpara noong 2023. Ayon sa economist na si Michael Ricaport, kasabay ng pagtaas ng benta, ang double-digit growth din ng consumer loans, partikular na sa mga auto loans. Sa kabila rin ito ng mataas na interest rate at borrowing at financing cost. Ba? Ibang Pinoy ano ha? Kung kailan sinasabi naghihirap, bumibili na sasakyan. Maganda umaga, Pilipinas! Ayan. Nasa linya na uli natin si Chairman George Garcia. Pinag-uusapan ho natin ay yung pong registration ng mga social media account. So, Chairman, hindi nyo ba lilimitahan, halimbawa, sa isang political organization, 2 o 3 lamang ang pwedeng gamitin? Sir Angel, hindi naman natin talaga malilimitahan yan sapagkat meron gagamitin yung kanilang mga teams, yung campaign teams, meron gagamitin ng mga social media accounts. Ang amin po, ang importante, at least regulated, at least mariregister nila sapagkat yung pong mga hindi registered sa atin, atin pong ipatatanggal yan sa lahat sa ating pong mga social media platforms. Okay. Kausap din po natin yung mga social media platforms at kasama dito sa endeavor na ito, Sir Angel, at pagtutulong-tulungan natin. So, yun po yung maganda. Basta nakaregister sa amin, walang problema. Pwede nilang gamitin yung mismong social media accounts na yan at hindi sila basta-basta pwedeng tanggalin ng mga platforms katulad ng Meta, X at Google at ano pa man. Pero kung hindi ito nakarehistro, ay kami po mismo magpapatanggal dyan upang hindi magamit. Either pinopromote ang candidacy ng isang kandidato o yung against sa isang kandidato, yung mismong social media account na yan. Pwede ba yun? Pwede bang mag-negative negative publicity sa social media? Ano ba, sisiraan mo yung kalaban mo. Lalong-lalo na sa local election, di ba? Pagka one-on-one yung laban, nako. Oo. Tama po kayo. Talagang ang ating pong batas sa campaigning ay nagsasabi na pwede po yung to campaign for or to campaign against a candidate. Pwede po yan. Yan po yung tinatanggap ng ating batas. Pero Sir Angel, dapat yung alam ng mga kandidato at yung mga magkakampanya para sa mga kandidato na may limitasyon naman yung pag-campaign against a candidate. Halimbawa, kung ang pagtira mo naman sa kandidato ay nakakasira sa kanyang dangal, pagkatao, ay meron po tayong tinatawag na cyber libel, Sir Angel, ngayon, at pwede silang kasuhan ng cyber libel. Nga, cyber libel, after the fact na. Kung halimbawa, nagdesisyon yung taong bayan, yung mga botante na buwag siyang iboto dahil doon sa mga fake news, sa mga negative na balita, unfair naman ho yata yun, Chairman. Yung po mga fake news na yan po yung talagang kinakailangan ipatanggal kagad natin. Kung kaya naman at kalimitan na sa Angel, yung mga fake news, lumalabas yan sa mga fake accounts. Yung sa mga accounts na hindi naman talaga sa katotohanan, pag-aari ng isang kandidato, hindi niya ilalantad yung... Yan po yung mga patatanggal kagad natin sapagkat kapag yung mga fake news na yan ay lumabas sa mga accounts na hindi rehistrado sa atin, ay ipatatanggal po natin kaagad sa mga social media platforms. Oo. Kailan ho lalabas yung guidelines, Chairman? Baka po ngayong araw na ito, Sir Angel. Naunahan lang pala namin. nauna lang po talaga kayo. Maganda po itong guidelines natin. Talaga pong inattempt namin sapagkat may issue nga po, Sir Angel. Ang COMELEC ba talaga ay may kapangyarihan na i-regulate ang social media? Samantalang wala tayong social media regulation law in the Philippines. Number 2, paano yung pag-regulate ng mga deepfake, yung mga soft fake na tinatawag, kaya bang gawa ng paraan ng komisyon yan? Hopefully po, Sir Angel, masyadong technical lang na bagay. Pagka po nailabas natin yan, maimbitahan muli ako ng inyong programa. Please. Opo. Himayin natin, paano pagpaparehistro? Saan magpaparehistro? Paano natin yung halimbawa, halimbawa si Sir Angel, kumakandidato, meron siyang gustong gagamitin na AI o artificial intelligence sa kanyang campaign. Paano yun? Ano ang dapat na nakareflect doon? Kung natatandaan natin, Sir Angel, pag radyo, sabihin nyo that this paid ad or this ad was paid by, may ganun pa. Paano kapag social media? Ano ang mga nakalagay dapat? Para din sa posters, may nakalagay dapat na donated by, for and by, may ganun. May requirement tayo. Paano pagka social media? Meron din po kami mga ilalabas patungkol sa bagay na yan. Abangan ho natin yan, lalong-lalo na paggamit ng AI, kita ho naman yung iba na talaga, lupit ng social media ngayon. Si Alice Goo nakikipaghalikan sa mga politiko. Yun yung mga kumakalat ngayon, di ba? Yun yung mga kumakalat sa social media ngayon. So, ang daling mag-manipulate at kung titingnan mo at hindi mo alam kung na yung pala AI manipulated, iisipin mo, totoo eh. Di ba? At saka isipin mo,
Isipin ko, Sir Angel, kung halimbawa ba naman isang araw bago mag-eleksyon, bigla na lang lumabas. Nakita natin sa social media, mukha ni Sir Angel, buka ng bibig kanya, poses niya, siya. Pagkatapos ini-endorse ang isang kandidato o kaya naman against sa isang kandidato. Yung pala, hindi naman pala si Sir Angel yun. Isipin niyo po, yan po ang kakayanan ngayon ng artificial intelligence. So dapat ma-regulate natin yan, hindi man mapagbawal, kinakailangan ma-regulate natin yung mga bagay na yan at kakailanganin talaga natin ang tulong ng napakadaming sektor at grupo po dito. Involved doon ninyo mga akadim? Kasi sa akadim, mas marami itong mga batang teki eh. Ay, opo, naku, Sir Angel, kung alam nyo lang po paano kami nag-come up dito sa guidelines na to, ang dami po namin kinonsultan na pagkagagaling sa mga ganito. At ito kasi, makabago ito. Pagka nilabas namin yung guidelines, alam po namin, sasabihin ng iba, ano ba naman yun, napakadaming definition of terms. Ano ba naman yun, napaka-technical. Pero yan po, gagawa namin ng paraan na mauunawaan ng sambayanan. Kasi nga po, ito ay bago, hindi ito katulad ng TV, radyo, dyaryo, ay napakadali naman pong i-regulate siya, sasabit lang sa amin yung mga kontrata. Pero kapag ka po social media, medyo iba pong usapan yan, sapagkat may posibilidad, hindi galing sa Pilipinas mismo, yung mga nakalagay sa social media. Anyway, kabisado niyan, take kayo dahil bata pa naman kayo eh. Hindi ako... Chairman, bago lang ho tayo maubusan ng oras, extended ho ang online registration? Opo, Sir Angel, may narapat po natin i-extend yan hanggang September 25 sa mga kababayan natin nakikinig sa programa ni Sir Angel. Hanggang September 25 po upang kahit paano hindi na kayo pupunta sa mga registration sites namin. Online na lang po, nasa website ng COMELEC, pwede niyo po yung i-access. Magpa-register po tayo o magpa-reactivate tayo ng registration. Hindi na po namin kailangan yung inyong mga biometrics sapagkat meron na po kayong biometrics sa amin. Intact po ang lahat ng yan. So, again, re-registration or reactivation po ang inaanyayahan dito, ano ha? Paano ho yung mga bagong butante? Yung bagong butante? Yung mga bagong butante, dahil wala na po tayong Registration Anywhere program, ay tayo po ay meron naman pang ongoing na registration sa mga local COMELEC natin hanggang September 30. O kaya naman, abangan nyo rin po, meron pa rin pa tayo mga satellite registration. Ibig sabihin, dinadala yung mga registration sa inyong mga barangay ng mga local COMELEC natin hanggang September 30 po yan. Okay, basta yung online registration hanggang September 25 para sa reactivation. Paano na po yung nasa abroad? Ayun, nasa abroad po, ongoing pa rin po yung registration natin sa mga kababayan abroad. Hanggang September 30 din po sila. At at the same time, yung kanilang reactivation, kung sila ay na-deactivate, ay pwede din po online. Hanggang September 25 din po yun. Opo. Ayan, o sa mga seafarers natin ha, kasi marami human marino natin nagtatanong kung po pwede o ba. Opo, Sir Angel, kami nga po ay naglagay ng mga registration sites sa marina, sa airport, sa DSA, kung saan man merong mga, lalo na po mga marino natin, diyan po natin pinaparehistro. Kahit po doon sa kanila mga agency, nagdala po kami ng mga registration center natin para makapagparehistro yung mga kababayan nating marino. Opo, Chairman, nagkalat na ngayon ang picture ng mga politiko. Ang lalaking mga billboard, walang regulation ngayon sa size ng billboards, ano? Bahala sila. Una po muna, Sir Angel, gusto natin sabihin sa mga kababayan natin, huwag sana pong masisisi ang COMELEC sapagkat ang batas natin kapag ka nag-file ng candidacy, kahit nag-file ng ngayong October 1 to 8, ay hindi pa po kandidato. Kandidato lang po sila sa unang araw ng campaign period. Yan po ay February 11 sa national position at March 25 sa local position. Sa kasalukuyan, lalo-lalo na dahil hindi pa naman nagpapayag ng candidacy, ay wala pa pong regulasyon at wala pong control ang Commission on Election. Pero hindi pa rin sila pwedeng mag-post basta-basta kung saan-saan. Kinakailangan pa rin kung maglalagay sila sa mga bahay-bahay, magpaalam. Dapat po, Sir Angel, basta ito po ang rule, hindi namin magagalaw yung mga campaign materials na nasa private property. Yan po sabi ng desisyon ng Korte Suprema sa Diocese of Bacolod versus the COMELEC na pag private property, kinakailangan irespeto ang private ownership. Ang pwede na po i-regulate, galawin ng COMELEC ay yung nasa public places. So, kung halimbawa, yung pader mo, dinikatan ng sangkaterbang posters ngayon, pwede mong tanggalin yun or yun kung hindi ka naman agree na lagyan yung bakuran mo ng poster. Yung may-ari mismo pwede magtanggal. Okay. Opo, tama po, Sir Angel, sapagkat again, absolute ang right ng property ownership or yung mismo may-ari ng mismong property na pumayag siya o kaya hindi pumayag o kaya tanggalin niya
kung ano man yung mga posters, campaign materials na nasa kanyang pader, nasa kanyang property, sa loob ng harapan ng bahay o whatever. Yan po ay kanyang absolute na karapatan. Chairman, tawag kami uli pagka lumabas na yung guidelines para dun sa registration ng mga social media account. In the meantime, maraming salamat for joining us. Thank you. Maraming salamat, Sir Angel. Opo, magandang umaga po. Si Chairman George Garcia ng Commission on Election. Magandang umaga, Pilipinas! At baka kayo may mga importanteng lakad, 5:70 na ang oras sa buong kapuluan. Lagi magbaon ho ng family alcohol. Dalawang formulation ng family alcohol na pwede nating pagpilian. Yung family, 70% ay isopropyl alcohol, especially prepared for clinics, hospital, pharmacies, laboratories, pero okay na okay din po yan sa mga households. Very effective sa disinfection at sterilization. Ganyan ang bagsik ng family, 70% ay isopropyl alcohol. Maghapon man natin gamitin, no problem. Hindi po manunuyo ang ating mga kamay dahil meron po itong moisturizer. Yung namang mabangong family wrapping compound improvement cologne, ayun po yung mabangong isopropyl alcohol na ginagamit ho ng mga masahista, mga barbero, mga doktor, mga nurse, mga kumadrona, for sponge, bathing and other cleansing purposes. Family wrapping alcohol parang DCRH na sa mahabang panahon, mabibili sa mga butik at convenience stores nationwide. Family wrapping alcohol, hindi lang pampamilya, pang sports pa. Magandang umaga, Pilipinas! Sa ating pagbabalik, pag-uusapan po natin ito pong mga pagkilos ngayon na naglalayong magkaroon tayo ng mga modular reactor. 18 makalipas ang alas 5. Kasama si Kuyang Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! 22 na makalipas ang alas 5 ng umaga. Sandali lamang, Dr. Joey Oco ng Center for Energy Research and Policy. Si Grace Castañeda mula sa Pag-asa. Alamin muna natin ang lagay ng panahon. Nakalabas na po yung isa pero may isa pang bagyo na nandito po sa Pilipinas. Grace, good morning! Yes, good morning din po Sir Angel at sa ating mga taga-subaybay. Kanina nga pong alas 2 ng umaga, si Bagyong Hener ay nasa labas na po ng ating area of responsibility at wala na po itong epekto sa anumang bahagi ng ating bansa. Samantala, si Tropical Storm Helen naman po ay patuloy pa rin binabaybay yung karagatan dito sa silakan ng extreme northern Luzon kung saan huli nga po itong namataan sa layong 1,150 kilometers east of extreme northern Luzon. Taglay po nito yung lakas ng hangin na 85 kilometers per hour malapit sa sentro at bugso ng hangin na umaabot sa 105 kilometers per hour. Ito po ay kumikilos pakanluran, hilagang kanluran sa bilis na 25 kilometers per hour at sa kasalukuyan po ay wala po tayong wind signal sa anumang bahagi ng ating bansa and also ay wala rin pong dinudulot directly ng mga pag-ulan itong si Bagyong Helen sa anumang bahagi po ng ating bansa. Samantala, habagat pa rin po yung nagdudulot ng mga pag-ulan sa bahagi po ng Southern Luzon, Visayas at Mindanao kung saan meron pa rin po tayong mararanasan ng mga heavy to intense na pag-ulan sa Palawan maging sa bahagi din ng Occidental Mindoro. Samantala, moderate to heavy naman po yung mararanasan natin dito sa Metro Manila, Ilocos Region, Cordillera Administrative Region, Zambales, Bataan, Batangas, Cavite at nalalabing bahagi pa ng Mimaropa. So pag-iingat pa rin po para sa ating mga kababayan sa posibilidad ng mga pagbaha at pagguho ng lupa. At dulot pa rin po ng habagat, meron din tayong nakataas pa din na gale warning sa western seaboards ng Central at Southern Luzon, maging sa western seaboard ng Visayas kung saan hindi pa rin po natin pinapayagang pumalaot yung mga kababayan natin mga isla pati na rin may mga maliliit na sasakyang pandagat. At yan po muna ang latest dito sa Weather Forecasting Center ng Pag-asa. Grace Castañeda, magandang umaga po. Grace, ito namang si Helen, hindi niya naman hindi ito makakatulong para lumakas si yung habagat. Sa kasalukuyan po si Bagyong Helen is isa din po siya dun sa nag-enhance nitong habagat. Kasama siya. Ito yung mga nagtutula. Tindi ng cloud cluster. Yes po, tama po kayo. Meron pa rin po siyang influence dito po kayo sa habagat po natin. Okay. Pero hindi, sabi mo nga, hindi magla-landfall si Helen, no? Yes po, tama po. Malayo. Manatili po siyang malayo sa landmass natin and also magiging short period of time lang din po yung paglalagay niya dito sa loob ng park kung saan posible po mamayang hapon or gabi is nasa labas na din po siya ng ating area of responsibility. 40 kph pa rin bang speed niya? Ang kanya pong yung kanyang movement po or yung bilis is 25 kilometers per hour. 25? Yes po. Okay. Mabilis pa rin. Yes po, bahagya mabilis pa din po itong si Bagyong Helen. Ayan, thank you. Maraming salamat na Grace. Pahinga din ho kayo at vitamin C, huwag kalimutan ha. Yes po, maraming salamat po Sir Angel. Ingat kayo dyan ha, tsaka mga kaibigan natin dyan sa Forecasting Center ng Pag-asa, pahinga din ha, pagka may time.
Yung kaya ko lang kayo padalhan sana kayo ng ultraviolet eh. Magandang umaga, Pilipinas! Anong say mo, Sir Brian Posadas? Pwede ba? 26 na makalipas sa alas 5 ng umaga, si Dr. Joey Ocon mula sa Center for Energy Research and Policy. Kasama na natin. Doc Joey, magandang umaga po sa inyo. Teka. Parang nakamute yata si Dr. Joey Ocon. Doc Joey? Walang nakamute eh. Walang sound si Doc Joey. Pakicheck nyo nga ayan Para ho doon sa mga seafarers natin, kinakailangan pa rin ho ang iba yung pag-iingat dahil po sa medyo masama ang panahon at hindi ho ganun kagandahan ang ating pong karagatan. Hinihinga naman ni Senator Amy Marcos ng plano ng Department of Foreign Affairs at ang Philippine Coast Guard para sa mga tropa ng Pilipinas na isinusugo sa West Philippine Sea, partikular na sa tensyonadong bahagi ng Escoda Shoal. Ayon sa Presidential Sister, aalamin niya sa DFA kung ano-ano ang mga napag-usapan dito at ang ang Foreign Ministry ng China kaugnay ng pagpapakalma ng tensyon sa bahaging ito ng karagatan. Ginawa ng Chairman ng Senate Committee on Foreign Relations sa pahayag sa panayam ng radyo natin nationwide. Matapos na kumala sa bahura ang BRP Teresa Magmanwa. Sinabi ni Senator Amy na nakakaawa ang sinapit na gutom at uhaw ng mahigit na 60 crew ng barko sa loob ng 3 linggo. Pinatutungkulan ng mababatas ang pagtatyaga ng mga ito na puro lugaw lamang at pag-inom ng tubig ulan at tubig mula sa aircon. Kaya nahilo ang ilan sa kanila. Umaasa naman si Senator Marcos na hindi muling sisiklab ang gulo sa Escoda Shoal sa pagdating ng kapalit na barko ng Teresa Magbanwa. Muli namang nagpahayag ng pagdismaya ang senadora sa kakulangan ng armas at iba pang makabagong kagamitan ng mga tropa ng Pilipinas. Kaya tapang lamang ang baon natin sa West Philippine Sea. Kawawa naman, walang ipaglalaban yung ating mga kawal, kundi yung tapang. Naku naman, wala naman silang bit-bit na armas, wala naman silang kakayahan na malalaking barko at cover ng mga eroplano. Kaawa-awa, tinutulak natin, wala naman dala. Pantala, andyan na? Okay na? Sige. Balikan natin si Dr. Joey Ocon. Doc Joey, magandang umaga po sa inyo. Hi, Sir Angel. Good morning po. Good morning sa mga tagapakinig ng Magandang Umaga, Pilipinas. Ayan, Doc Joey, maraming salamat. At least ngayon, pambataan nakakausap natin pagdating sa nuclear energy. Ano, ha? Hindi ko na sinasabing matatanda yung mga nagsusulong nito. Pero alam mo ninyo, maganda ho na may may mga grupo, mga younger group na talagang nagpupush nito. Kasi nga, yun yung nakababahala. Lagi ho tayo nagkakaroon ng problema sa supply ng kuryente, walang mga bagong planta, pagkamahal-mahal ng mga itinatayong mga bagong planta, di ba? Tapos siyang sinasabi nila, hindi, renewable energy. Hindi nga base load yon. Siguro, Sir Joey, umpisa natin to sa base load. Pag sinabi mong base load, ang inaasahan nating pagkukunan ng kuryente, ano bang ibig sabihin nun? Bakit yung ibang mga renewable source hindi maituturing na base load? Currently po, yung baseload generation, yan po yung tuloy-tuloy na umaandar na mga power plant natin. Stable po yung output nila. And for the 365 days in a year, karamihan po ng energy natin ang gagaling sa baseload. Kaya po kahit na kung titingnan natin yung power mix ng Pilipinas, iba pa yung tinatawag na energy mix kasi pwedeng mas mababa yung capacity niya dun sa power, pero pag tinignan natin sa buong taon, dahil mas madalas po natin ginagamit yung enerhiya galing dun sa isang baseload power plant, mas mataas po yung share niya dun sa ating energy mix. So kailangan po natin yan para ma-maintain yung constant at stable na operation ng grid natin, yung baseload na generation. Sa kasalukuyang mga planta natin na ginagamit, ilan lang yung talagang baseload na maituturing? Marami-rami po tayong mga planta na tinatawag po nating baseload generation. Yan po yung mga coal power plants, natural gas, even yung mga renewable natin na hindi yung tinatawag po natin hindi variable renewable energy, no? So ito po yung mga geothermal, yung hydro baseload like po yan, pero nagbabago rin po yung output niyan depende sa
dami ng tubig, sa weather conditions po ng seasonal, no? So, meron naman po tayong maraming planta na base load, pero bilang nagkakaroon na po tayo ng tinatawagan na energy transition, mas gumagamit tayo ng mga renewable energy, kailangan po na i-modernize po yung grid natin para mas makapag-accommodate po yan ng variable renewable energy. So yun po yung challenge dito sa energy transition, na hindi ka basta-basta na puro renewable energy na lang, na hindi ka nag-modernize ng grid, hindi ka nadagdag ng mga energy storage systems tulad ng mga baterya na ini-install ng mga companies ngayon sa Philippines para tulungan po yung grid natin. Okay. Meron bang bansa na purely dependent sa renewable energy? Meron pong mga maliliit na small island states na pwede na po silang maging 100% renewable. Okay. Pero mas maliliit po ito, hindi po ito malalaking mga bansa talaga, no? May mga bansa naman po sa Europa na mataas yung renewable energy share nila kasi meron po silang nabiyayaan po sila ng hydroelectric na resource, tulad po sa Scandinavian countries, no? So medyo malinis po yung grid nila dahil may access sila dun sa hydro. Ikaw naman, tsaka yung mga Iceland. Geothermal din. Geothermal ho dun. Pero ilan hong tao dun eh. Diba? Hindi mo naman pwedeng ikumpara yan sa Pilipinas. So, sa atin, kahit pa sabihin natin marami nang gumagamit ngayon ng solar technology, hindi pa rin siya maituturing na base load kasi nga dapat 24/7. Consistent yung production. Tama po yan. Ganon din yung para po yung renewable energy natin ay mapalapit po natin yung characteristics niya sa baseload, kailangan po natin na i-store muna eh. So pag may excess ka na production ng power galing sa mga renewable energy plants, kailangan mo na i-store mo yan sa mga batteries, pumped hydro, para mas stabilize po yung output niya at mas stable din po yung grid. Otherwise, if masyado pong malaki yung share natin na nanggagaling sa variable renewable, pwede po yung mag-cause ng instability rin po sa grid natin, no? So important din na flexible yung ibang assets sa grid tulad ng mga gas plants para pwede niyan sabayan yung renewable energy. Magkano ang magpatayo ng bagong planta? Halimbawa, yung bagong power plant? Meron po tayong listahan yan ng mga yung capital cost ng bawat power plant. So malinaw naman po yan na pag renewable energy, yung gastos mo nandun talaga sa capital cost. Pero halos zero po yung marginal cost natin kasi hindi mo naman kailangan bayaran na yung araw. Nandyan po lagi yung araw, nandyan lagi yung wind. Kapag conventional naman po na kailangan natin na fuel like coal, natural gas, hindi ganun ka taas yung capital investment, pero kailangan po natin magbayad ng fuel. At yun nga, subject tayo dun sa global market, no? Nung coal, nung natural gas, kapag i-import natin yan papunta po dito sa Pilipinas. Okay. At saka, siyempre, nandun din yung emission, di ba? Pagka kulang ginamit mo, mataas din ang emission. Okay? So, ganun din. So, gaano kalaki ang kakulangan natin ngayon sa kuryente? Nationally? Sabi naman po na DOE na nung nagka-problema po tayo nitong summer, na marami-rami naman po yung planta na magiging live na this year. So, hopefully nga po next year hindi na po natin maranasan yung manipis na reserba dun sa ating supply at demand. Okay. So, nandun pa rin yung problema, di ba? Habang dumadaming tao, dumadaming negosyo, tumataas ang demand sa kuryente. Ganun ho naman yun eh. Tsaka pinakamalungkot ho nun, tayo ho ang may pinakamahal na cost ng kuryente sa Southeast Asia. Isa ho tayo sa may pinakamahal. Ang mahal-mahal ho. Kaya ayaw pumunta ho ng ibang mga investor dito eh. Dahil ho sa cost ng production, malaki hong porsyento ang kuryente. Yun. So, hindi at pang-attract sa kanila yung mataas na halaga ho ng kuryente. Eto tayo ngayon. Ang sabi nga nila, activate natin yung Bataan Nuclear Power Plant pero hanggang ngayon hindi pa rin ho gumagana.
Paano natin susubukan ang modular small reactor? Yung small modular reactor po, isa yan sa mga options po natin, no? In the future, kung kailangan, kasi gusto po nating mag-decarbonize ng ating energy system, meron po tayong moratorium ngayon na hindi na tayo pwede mag-construct ng bagong coal power plants. Of course, lagi tayong may option na gagamit tayo natural gas. Pero in 10 to 20 years from now, wala na rin po tayong access dun sa gas natin from Malampaya. So, yun yung malaking challenge ngayon. Ano yung mga gagamitin natin ng mga technologies, mga type of energy generation technologies na pwedeng mag-support ng ating base load requirements sa Pilipinas. So, isa po yan, yung mga small modular reactors. Ang alam ko po ay marami ng nangyayari na rin ngayon sa Kongreso kasi marami pong kailangang ilatag bago tayo pwedeng gumamit ng nuclear power, no? And mukhang meron naman pong interest from certain technology providers sa US, especially para mag-provide ng SMR technology sa Pilipinas. Asan na yung batas? Asan na yung mga panukala, Sir Joey? Ano status? Meron po nga atang pending na bills in Congress. Una, kailangan po mag-create muna ng regulatory agency, no? Kasi yung PNRI, yung Philippine Nuclear Research Institute under DOST, it's both a promotion agency and a regulatory agency at the moment. So hindi po pwede yan dun sa framework na kailangan nating masunod according dun sa guidelines ng IEAA. So may listahan po yan at slowly but surely nagkakaroon naman po ng development sa industriya para mas maging handa yung Pilipinas kung sakaling pipiliin natin na magbibuild po tayo ng nuclear technologies. But then again, isa lang po yan dun sa mga toolkits natin, no? Para dun sa decarbonization ng ating energy system. Magkano bang matitipid kasi? Sabi, mas matipid yung small modular reactors. Ano, ha? Kahit ikumpara natin sa mga traditional na source natin ng kuryente. Ano? Magkano? Magkano yung pinag-uusapan natin? So far, wala pa pong malinaw na pag-aaral na nagsasabi nga na ito yung pesos per kilowatt hour na matitipid natin from small modular reactor or even yung mga malalaki po mga nuclear power plant. So kami po sa Center for Energy Research and Policy, yan po yung mga papag-aralan namin. Of course, ako naman po ay multiple yung hats. I'm also a professor sa College of Engineering sa UP, Diliman. So may mga ongoing po kami pag-aaral para makita talaga natin kung ano yung benepisyo ng paggamit ng nuclear power kung sakali mang isa yun sa mga tatahakin natin in the future at ano yung magiging impact niya dun sa mga consumers, no? Kasi tayo nahihirapan, mahal po masyado yung ating kuryente, nasabi niyo nga po kanina. Okay, sabi niyo pinag-aaralan natin yung mga magiging programa para dyan. Kasama ba doon yung human resource sa UP? Mas marami na bang mga program na ino-offer ngayon moving forward to a nuclear technology adaptation? Nagsa-start na po tayo sa mga universidad ngayon sa Pilipinas. Ang term po dyan is nuclearization. Yung mga existing engineering programs, nilalagyan niyo na po ng topics na related to nuclear energy. So sabihin po natin mga degrees in chemical, mechanical, electrical. So ninunuclearize mo na yung program kasi wala pa tayong mga experts na nuclear engineering po talaga yung kanilang pinag-aralan, no? And nagpapadala na rin po tayo ng mga young engineers and scientists para mag-specialize sa nuclear engineering. Kasi for us to be able to build a nuclear industry, ay kailangan nga po ng human resources. Correct. Na wala tayo. Na nag-retire na po yung mga na-train natin noong 70s, 80s. Lungkot naman nun. Opo, at kailangan natin mag-replenish din na ating human resources. No? How much time ang kinakailangan natin to replenish?
Kasi kukonti PCCs natin dito sa Pilipinas, may bibilang mo lang din sa daliri di ba? May balik scientist program naman tayo, di ba? Yung mga PCCs na mga pinadala natin dati, pinag-aral, nag-abroad na, mga balik scientist na sila. So, kasama yun sa mga program. So, ngayon, kung halimbawa, biglang pumasa sa Kongreso yung mga panukalang pinag-uusapan natin, para sa pagkakaroon nga po ng bagong regulasyon sa nuclear program, meron ba tayong manpower na mahuhugot kaagad? Kung wala man, how long will it take? 2 years? 3 years? In the short term naman po, kaya naman po i-train yung mga engineers natin na nag-work sa planta. At if ever naman, may mga Pilipino na rin po na based abroad ngayon, nakapag-aral, nag-masters, nag-PhD sa ibang bansa, na nuclear engineering po yung expertise nila. So kung kaya naman natin silang mahatak pabalik sa Pilipinas, I think kaya naman po natin magpatakbo ng planta. Yung challenge nga lang po is masyadong matagal din yung construction ng nuclear power plant, no? And in Europe, it takes 8 to 10 years or if not more to construct and operate a nuclear power plant. China lang po yung nakakapag-build ng sobrang bilis, at the same time yung mababa na capital cost. Pero conventional yun. Yun yung conventional. Yung modular, gaano kabilis? May tatayo. Yung modular, ang sabi po ng mga technology proponent, mas mabilis siyang itatayo. Yun nga lang, wala pa po nakakapag-build talaga na commercial build ng small modular. So ongoing pa rin po yung regulatory licensing, at kung pagkuha ng mga approval for commercial na SMR projects. Hindi, pero yan ang ginagamit ng mga nuclear, ng mga submarine. Di ba? Small modular reactor ginagamit ng mga submarine. Yung mga barkong pandigma ng ibang bansa, small modular reactor na rin. Di ba? Tama po. Pero yung for civilian use po ng SMR, yan po yung mga ongoing ngayon na kumukuha ngayon ng licenses yung mga kumpanya ng SMR para magamit niya yan for civilian civilian application. Tsaka may mga bagong technology rin po ng SMR na pinapropose yung mga nasa ibang bansa, di ba, na pwede natin gamitin. So, sa inyong pag-aaral sa Center for Energy Research and Policy, Dr. Joey, how much time ang tinitingnan natin? Kung talagang seryoso, Tsaka, naglaan na ba ng pondo talaga? may pondo ba for R&D sa SMR? Hindi naman po natin kailangan mag-reinvent. I don't think we can also afford na galing talaga sa Pilipinas yung technology, no? Kung mag-a-align po yung stars for the nuclear industry sa Philippines, it will probably take mga 8 to 10 years, no? Wow. Dalawang administrations po yan, no? And yung nuclear industry kailangan po ng strong political will. Hindi pwedeng magbago yung So it has to start now. President to another. So it has to start now, Doc Joey. That's the message. If yun po yung decision natin sa government and sa Congress, na yun po yung ipupush natin as part of our decarbonization strategy, yung paggamit ng RE and then low carbon technologies like nuclear, then kailangan po natin magsimula na ngayon kasi matagal po yung tatakbuhin pag matagal mag-construct ng power plant. And that's the way of the future. Ayaw man natin tanggapin, yun ho yung magiging direksyon ng buong mundo sa darating na mga panahon. Sir Joey, again, thank you for joining us and thank you for embracing the challenge ng pagpopromote o pagpapabunawa sa publiko ng paggamit ng mga SMR. We'll have you more dito sa ating sa mga programa natin dito sa DCRH. Thank you. Salamat po. Thank you po, Sir Angel, and magandang umaga po. Magandang umaga. Si Dr. Joey Ocon mula po sa Center for Energy Research and Policy. Kung yun daw po ang magiging direksyon, ano pa bang Ginoo? Alam naman ho natin na kinakailangan natin ng baseload Maganda umaga, Pilipinas! 15 minutos lamang bago po mag-ACES na umaga.
ang balis. Ay, sa mga suki natin, pabalik ng Pilipinas ha. Huwag na magbawa ng imported na tsokolate. Meron po tayong world-class na tangerine chocolate. Ang tangerine chocolate po ay produkto ng mga magniniyog dyan po sa lalawigan ng Quezon. Sa tulong nga po ni Dr. Helen Tan. Yung po mga planting material ng kakao galing Davao, hinakot po yan para maitanim po dyan sa mga nyugan sa lalawigan po ng Quezon. Kaya ngayon, nagpo-produce po sila ng dekalidad na cacao beans, pinaprocess para maging tangerine chocolate. Sabi po ni Dr. Helen Tan yan ay gawang lokal but taste and looks global dahil sinuportahan niya ng DTI at ng Department of Science and Technology. May mahigit 10 variants yan na available ngayon ha. I-check ko ninyo sa tangerinechocolate.ph. At ang mga raw material niyan galing din po sa ani ng ating mga magsasaka ng ating pong mga magniniyog. Tangerine chocolate, gawang lokal, taste and looks global naman. Kaya sabi ho ni Dr. Helen Tan, tangkilikin natin ang gawang atin, ipagmalaki ang gawang Pinoy. Maganda umaga, Pilipinas! Ito, 7 atleta mula sa Malabon nag-uwi ng medalya sa 19th Hong Kong Wushu International Championship. Detalye na balita mula kay Edwin Duque, RH23. Edwin. May buntaga, Kuya Angel, muli na namang nagkakot ng medalya ang mga kapatawal ng medyo sa pang-international na paligsahan sa palakasan sa katatapos lamang na 19th Hong Kong Wushu International Championship na ginanap sa Mount Sian Stadium sa Hong Kong. Ito lamang nakaraang September 13-15. Samantala sila ay ito yung mga para sa second gold daw siyang Ganshu ay sina Everson Ang, si Gabriel Macho, si Jana Michael Ong at si Roberto Daniel Cuna para ito sa gold Sanso Chang Juan. Habang sa silver Ganshu naman si Gabriel Urix Adriano, si Trevorio Aitun Uy at si John Daniel Dichoso. Kabilang na ito si Carlos Macabuga. Ito yung sa nag-uwi naman ng Silver Sanshu. Samantala sa pagganap nila sa Malabon LGUs, iniyak ng Malabon LGUs na patuloy pa rin ang pagsuporta sa mga atleta, lalo na kay Angel, sa lahat ng nagwagi at patuloy na pagsuporta at kaisa sa buong ang pabalaw lungsod para sa mga atleta at sa mga susunod pang mga henerasyon. Edwin Duque nagulat sa DSRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Edwin. Samantala, may itinatayong naval facility sa Palawan. Detalye ng balita mula kay Edgel Parosa. Para saan yan, Edgel? RH52. Edgel. Yuhu. Nawawala si Edgel. Maganda umaga, Pilipinas! Presyo naman ng frozen meat, baka daw tumaas ng 30 pesos kada kilo. Bakit naman, Giselle? Giselle? Ay, ano gang nangyayari? 7 minuto na lamang bago po mag-iisis ng umaga. RH number 1. Ultamayo, ang Ultamayo ay postbiotic with Lactococcus lactis strain plasma at ito po ay galing po sa isang mahabang clinical trial dyan po sa Japan. Ang bawat kapsula ng Ultamayo nagtataglay ng 50 billion cells ng Lactococcus lactis strain plasma. Kaya pagpasok ko nito sa ating katawan, talagang ina-activate nito yung pong commander ng ating immune system, yung plasmacytoid dendritic cell na nilalabanan po ang iba't ibang uri ng toxins habang tayo po ay natutulog. Kaya para ho malabanan ang stress, puyat at pagod, mag-Ultamayo. Ang Ultamayo po ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Maganda umaga, Pilipinas! Balikan natin si Angel. Kuya Angel, magagamit na suporta ng sinatahang lakas hanggang sa exclusive economic zone ito o ng Pilipinas ang bagong naval facility na itinatayo sa bahagi ng Palawan. Ayon kay Rear Admiral Roy Vincent Trinidad, nagkapagsalita ng Navy sa West Philippine Sea, tiyak na kinabangan ang bagong pasilidad na in-inspeksyon na ni Defense Secretary Gilbert Chodoro noong nakaraang linggo. Tumutukoy ito sa isang key military base na dinidevelop ngayon sa Oyster Bay na una ng sinabi ng kalihim na tulong sa gitna ng lumalalang tensyon sa karagatan. Dahil pa man wala pang timeline ng AFP kung kailan matatapos itong naval base na inaasahan susuporta sa mga operasyon gaya ng resupply mission. Ginawa ni Trinidad ang pahayag kasabay ng pag-iit na may mga nakalatag na plano ng AFP sa kabila ng pag-iwan ng BRT Teresa Magbanwa ng Philippine Coast Guard sa bahagi naman ng Escoda Shoal. Ito si Edniel Parrosa, nag-uulat para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Giselle. Balikan din natin si Giselle Ricaport na nasa La Huerta Public Market. Giselle. Kuyang Angel, tumaas ng 30 pesos ang kada kilo ng frozen na baka ngayong Setyembre dito sa La Huerta Public Market sa Parañaque City. Sumirit sa 340 pesos hanggang 350 pesos yung kada kilo, mula sa 320 pesos noon at bagamat walang galawan,
nananatili namang mahal sa 450 pesos ang kada kilo ng sariwang baka dito sa pamilihan. Ayon doon sa mga nakapanayam nating vendor, palo talaga yung presyo ng baka tuwing holiday season, kaya inaasahan nilang sisipa pa ito sa Kapaskuhan. Pero yung manok nagmura naman ng 10 piso o sa 180 pesos kada kilo mula sa 190 pesos noong isang buwan. Ang hita, 185 pesos kada kilo mula sa 200 pesos noon. Ang pakpak, 200 pesos mula sa 210 pesos. Ang petro, 180 pesos mula sa 195 pesos. Habang 190 pesos naman yung atay balunan mula sa 220 pesos noon. Nagmura rin sa 175 pesos ang frozen manok mula sa 195 pesos. Pero ang sabi ng mga vendor, posibleng tumaas pa yung presyo ng manok sa duling ng buwan o habang papalapit na yung holiday season. Ito si Giselle Ricoport para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Giselle. Pero ito hindi magtataas. St. Monique Balay with most prestigious project, the most prestigious project ngayon, yan po sa Binangonan, Rizal. Ang St. Monique Balay po 20,000 pesos less than. Ano, ha? Ang monthly amortization pwede ho ninyong i-avail through Pag-ibig Financing. 30 years to pay. At man yung ginagawa ho ninyo, makipag-ugnayan sa 0917-719-7908 para po sa karagdagan detalye. I-check ho ninyo yung kanilang model townhouse, yung Bianca. 2-story house yan with balcony. May 2 hanggang 3 rooms siya. Pagbukas ho ninyo ng pinto doon sa balkon, kasalubong sa inyo malamig na simoy ng hangin at magandang tanawin. St. Monique Balay is the most prestigious project ngayon dyan po sa Binangonan, Rizal. Happy birthday muna kay Kagawad George Molino. Number 1 Kagawad pa ito rin sa Manungol sa Kidapawan City. Dinabati siya ni Ma'am Dorothy Molino. Baka makakalimutan ko rin birthday ng aking beautiful daughter, si Angela Gabrieli. Si Abby. Abby, happy birthday. Hindi na natin sasabihin kung ilang taon si Abby. Happy birthday, Abby. At magtanim ho ng kawayan para sa kalikasan at kabuhayan. Yan po ang lagi natin paalala. Ay, maraming salamat nga pala kay Kyle Bulias at kay Jackie Resio sa kanilang pa-Jollibee ngayong umaga. Ang ating quote of the day ngayong araw na ito ay galing po naman sa isang kilalang Brazilian kritika o writer. No? A mistake repeated more than once is a decision. 2 por 2 in just a while, 6:01 ang oras sa buong kapuluan.